Isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon ay Huwebes, February 6, 2025. Diretsahang usapan ng mahalagang issue sa bansa, kasamang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Tungkulin ng Bureau of Corrections ang pagtataguyod ng maayos na penal system, maging ang rehabilitasyon ng persons deprived of liberty o PDLs para sa bagong pagkakataong maging mabubuting miyembro ng lipunan. At para ibahagi sa atin ang mga tagumpay at plano ng kagawaran, kasama natin si Bureau of Corrections Chief Director General Gregorio Catapang Jr. Magandang tanghali, sir, at welcome po sa ating programa. Magandang tanghali rin po at salamat sa pagkakataong maimbitahan dito. Sir, karamihan po ng ang bulk ng issue pagdating po sa penal system ay yung congestion talaga. So, kamustahin po natin yung efforts natin noong 2024. Kamusta po ang pag-decongest sa ating mga kulungan? Una sa lahat po, as a backgrounder, ang Bucor ay napabayaan for the last 50 years. Kasi ang unang-unang ginawa na kulungan nung panahon pa ng mga Espanyol. And then, ang pinakahuling kulungan naman na nagawa is 1973 pa. So, after that, 1973, wala na pong pinagawang kulungan. At ang kulungan na yan, pag pinagsama-sama natin, ang kasya lang dyan 12,000. Ngayon po kami, sa Bucor, ang ating mga PDLs ay 55,000 na. At hindi pa tayo nakakapagpagawa ng mga bagong kulungan. Ito nga lang po ngayon, itong administrasyon ng ating mahal na Pangulo, na nagsisimula talaga tayo i-address itong mga issues na to. So, patong-patong na to, pag kulang ka ng kulungan, nandyan na yung health problem, sanitation problem, and then of course, yung paano sila i-control, and then yung kanilang safekeeping and reformation program. Sir, nung sinabi niyo 12,000 lang yung capacity, ito na po yung sa pitong national penal systems or prisons. Opo, yun na po yung pagsama-samahin yung pitong penal system o penal colonies. Ang kasya lang po talaga para conveniente at maayos ang pag-manage 12,000. Pero ngayon, 55,000 na po kami. So sir, sa kabuuan, ilang pong PDLs yung napalayan noong 2024? Tsaka ilan din po yung na-pardon? Sa tingin nyo nakatulong ito sa decongestion? Itong 2024 po, nakapagpalaya tayo ng mga almost 8,000. And then of course, naglipat din tayo kasi may mga kolonya na maluwag pa naman na ilipat natin outside Metro Manila. Kasi itong New Bilibid Prison is the biggest prison compound in the world. Talaga? 25,000 na ngayon, naibaba na natin. Dati 30,000 yan eh. So, tuloy-tuloy naman ang pag-decongest natin sa NBP o National New Bilibid Prison. But may mas malalaki tayong lupa na madaling mailipat ng ating mga PDLs. Pero meron po ba yung, di ba kasi hiwa-hiwala yung maximum, medium? Opo. So, gaano po ba kalalayo yung nito? Tsaka ilan yung capacity ng bawat building po ba yun or compound? Opo, yung sa maximum po, yun ang naglalaman ng mga umabot ng almost 16,000. Ang kasya lang doon, 6,000. So, talaga, sobra ng 10,000. Opo, sa medium naman, mga 8,000 plus, pero ang kasya lang dapat doon, mga 1,000. Naaalala ko yung palagi may nakita kong picture nung mula sa parang bird's eye view at nagsisiksikan yung mga PDL sa mga kulungan talaga. So, sobrang decongested. Sir, nabanggit nyo ng 2024, mga 8,000 po yung nakalaya o napalabas po. Ito po ba ay bahagi nung tinatawag ng adjustment dun po sa timeline po ng pag-release sa convicted PDLs based po doon sa eligibility nila doon sa Good Conduct Time Allowance o GCTA? Opo, kailan lang po kasi nabigyan ng desisyon ng Supreme Court na
kahit heinous crime offenders ka, you are entitled for a good conduct and time allowance. So, malaking tulong po yan. Because of that, madadagdagan ng mapapaagang mapalaya, mga about 10,000 po ang madadagdag for this year. And last December, nasimulan na natin yung GCTA, nakapagpalaya na tayo ng 1,000. Itong January naman, nagpalaya tayo ng almost 600. And then tuloy-tuloy na ito ang pagpapalaya natin. Maraming times ako nakapag-cover dyan dati. Meron po yung mga malaya na sila, pero mas gusto nila magstay doon kasi wala na silang uuwi ang pamilya. Yun nga po ang problema din, yung reintegration program nila. Kasi ang mandato namin is safekeeping nila, make sure na they are in good hands and that they are not anymore a threat sa society. And then, of course, yung reformation nila. Pero yung reintegration program nila, whole of government po yan, actually, whole of society. Kasi pag bumalik yan sa pamilya nila, no, accepted pa ba sila? Yung iba nga po, pag uwi nila, pag ang akala nila, nandun pa yung pamilya, pag uwi nila, wala na po. So, bumabalik. Hindi, sabi nila, pumupunta sila sa mga ibang makakatulong sa kanila, ay nagtatanong, sir, baka pwede kaming tulungan kasi hindi nila ini-expect na parang hindi na sila welcome sa pamilya nila o nakakapagtaka nga nung alam nila nandun yung pamilya nila, pero nung pagbalik nila, kung parang naglaho o nagtago yung pamilya. So, kung sa pamilya pa lang may problema na tayo, pag-accept sa kanila, how much more doon sa lipunan? Naalala ko yung pelikulang, librong ginawang pelikula, yung Shawshank Redemption. So, isa sa mga characters doon, si Morgan Freeman, nakalaya na siya, tapos sinubukan niya mag-reintegrate sa society, pero hindi niya talaga kinaya. So, parang na-depress siya, ganun. So, nabanggit niyo, sir, na yung reintegration is dapat whole-of-government approach. So, meron po ba kayong partnerships with, let's say, TESDA or DOLE para po matulungan sila na magkaroon man lang ng decent na trabaho. Tapos kung wala naman silang mababalik ang pamilya, yung parang maging productive pa rin silang mamamayan ng ating bansa. Unang-una po yan, yung DSWD, kung pwede sila maisama sa mga whatever ayuda na pwede sila mag-take advantage. And then yung DOLE, no? And then of course, DOH, and then of course yung Department of Education or CHED. Kasi ang dapat mangyari ngayon is habang nandyan pa lang sila, they should prepare. 3 years to go na lang, lalaya na sila. Ngayon kasi alam na natin Dati pag umikot ako, okay lang ka lalaya. Sir, hindi ko po alam bakit ganon? Sir, wala akong records. Yung prison records ngayon, inayos na natin. Naayos na. Lahat ng mga PDL meron ng record kung kailan sila lalaya. Ang kailangan naman ngayon, skills assessment. So, kung tatanungin namin kung lalaya ka na, ano bang gusto mong skill ang matutunan? So, magte-TESDA ka ba o mag-aaral ka para maging empleyado ka o whatever. Kung anong gusto mong hanap buhay pag lumaya ka. So para naman, sir, sa well-being ng PDLs, nagkaroon ng kasunduan yung Bucor at De La Salle Santiago Zobel School para sa reformation at rehabilitation ng PDLs. Kumusta po ito? Ano po ba ang nilalaman nitong kasunduan na ito? Yun po, inaalaw nilang mga PDL kung gusto mag-aral pa, wini-welcome nila. And then of course, nag-ano rin sila, nag-community service, parang iniinganyo na don't lose hope. If you need a new skill, sabihin nyo sa amin and we'll help you and look for the skill o through TESDA na mabigyan kayo ng panibagong skill. Pero dun sa loob, di ba, meron na rin pong mga trainings kayo sa kanila na yung mga gumagawa ng mga barko na nasa loob ng bote. Totoo ba yun? Yung mga, tsaka kung may mga binibigay sila Opo, lately po, mas nagiging formal kasi yung Antoninos na parang kainan, sabi niya, he will accept mga PDL willing to be matuto maging mag-serve sa sa restaurant,
San Miguel Corporation naman po, willing din sila. Sabi nila, lahat ng construction namin, kung kailangan namin ng mga sa heavy equipments, patuturuan namin and then i-hire namin. So may mga companies na talagang willing magtumulong at i-reintegrate yung ating mga former PDLs. Speaking of pagkain, sir, siguro meron dyan tayong mga PDL na matagal na nagkaroon na ng sakit. So, meron silang mga pangangailangan na in terms of diet. So, paano po natin natutugunan yung dietary requirements ng ating PDL? Meron tayong committee na tinitingnan yan, no? Sinisigurado na tama yung diet, calories. Sabi ko nga, wag lang calories kasi kung calories, kahit bigyan mo na isang katerbang bigas kanin yan, may calories na. Pero kailangan nutrients naman. So, ayun na dinidevelop natin yan para make sure na hindi nababiolate, no? Kaya lang ang problema, mali talaga yung pagkain eh. Yung 70 pesos per day. Minsan naimbitahan ako sa talk show, kumain ako dun sa employees canteen, order ako ng pagkain, 75 pesos na yung isang isang scoop ng kanin, tapos ilang pirasong manok na adobo. Sabi ko, pagka pala yung preso na nangasera dito, isang beses lang siya kakain sa isang araw, may utang pa siyang 5 pesos. So, saan naabot yung bali lumalabas 23 pesos per meal. So talagang pinipiga namin yung mga concessionaire na make sure na yung pagkain na ma-serve nyo may nutrition naman and may calories din. Kumusta naman, sir, yung pagpapaigting dun sa seguridad sa mga piitan, lalo na yung nabili na body scanners last year? Ano po yung update dito? Tsaka possible po ba yung scanners na ito sa lahat ng mga piitan? Yung scanners, medyo mahal yun, mga 20 million per set. So, bumili ka muna kami sa MVP, pero next year, maglalagay kami sa iba-iba pang colonies. And then may K9 din kami. And then may CCTV naman. So, malaki ang na-address natin yung pagpasok ng kontrabando. Hopefully, hindi na natin. Kasi ang problema na kami ng human rights, yung pagka-chinek namin yung although babae sa babae naman nag-i-inspect, yung private parts niya hindi namin pwedeng galawin. So, nagiging issue yun. Pero with that scanner, kitang-kita yun. So, parang ito yung sa mga airport, sir. Parang mas maganda pa siya sa airport kasi kitang-kita kung talagang may nakatago sa katawan. Baka pati yung buto mo. Pati buto nakikita. Pwede ka na magpaano ng baga. X-ray. Sir, kanina nabanggit natin yung sa pagsisimula ng programa o bago magsimula yung programa na yung 7 national penal systems natin o penal farms. Meron sigurong nakukulong na yung mga kamag-anak nila ay nasa malayong lugar, so hindi sila madalas nadadalaw. Pero meron kayong inintroduce na e-dalaw system. So ano po ito at ano po yung naging reception o pagtanggap lalo na ng mga kamag-anak ng mga preso? Yeah, yung e-dalaw system, marami na nakinabang. Kasi nga, imagine, babiyahe sila para makita lang yung kamag-anak. Hindi naman pwedeng araw-araw yan. So yung e-dalaw, meron kaming laptop, magkano lang sila, parang Zoom. So nakakapag-usap sila. And tuloy-tuloy naman po yan. Of course, meron ding face-to-face na dalaw, family dalaw, so conjugal na dalaw. So lahat naman napapagbigyan. Kasi part rin yun ng reformation program nila na palakasin ang loob nila ng mga kamag-anak nila at saka mahal sa buhay. Kasi last week, di ba, guest natin si Yusek Vasquez ng DOJ, namanggit niya na yung mga preso
dapat nandun na lang sila sa kanilang lugar nakakulong, kaya parang magpapagawa ng mas maraming kulungan para hindi mahihirapan na hindi sila nadadalaw, or yun nga katulad ng sinabi nyo kanina, dahil baka matagal na panahon hindi nadalaw, so pag uwi nila wala na pala doon yung pamilya nila. So kumusta po yung modernization efforts ng Bucor para sa pag-construct ng mga piitan sa mas maraming lugar, at saka po yung katulad ng sinabi nyo, meron na kayong scanner, merong idalaw, ano pa po yung modernization efforts nyo? Kasi sa namin, sa mandate namin, yung RA 10575, we are allowed to put regional prison facilities. So wala pa kaming sa Region 1, 2, 3, Cordillera, no? So that will be our next target. Pero meron na kaming nakakausap na willing naman dito sa north of Metro Manila. And then south of Metro Manila, we are just firming it up. Makakakuha kami ng malaking lugar kasi ang balak namin by 2028, isasara na itong New Bilibid Prison. Ililipat ito sa outside Metro Manila. Sa ngayon, sir, ano po ba yung pinakapuno at yung kailangan unahin in terms of decongestion? Actually, puno lahat, pero yun nga, nagkagawa kami ng remedial measures. Ang ginagawa namin is to repair and extend yung mga dormitories which we are allowed by COA, para sa ganon yung maibsan yung kasi pag kinonstruct mo yan, it takes 2 to 3 years na yung dormitory na talagang para sa kulungan, no? And then it takes a lot of money. So tuloy-tuloy naman lahat ng kolonya, but we are positive, no? Every year nung umupo ko, nung 2023, binigyan kaming 1 billion. 2024, binigyan din kami ng another 1 billion. Itong 2025, may 1 billion na naman. And then 2026, napag-usapan nga raw sa cabinet na i-fast track, dagdagan pa. So, hopefully, mga 6 billion yung may i-jumpstart namin sa 2026. So talagang we will have to beat the time, no? Kasi nga 50 years na pabayaan, we have 5 years nung umupo ko, we have 5 years to turn it around. So we are moving 10 times faster sa lahat ng activities namin, to include that decongestion problem. Ano naman, sir, yung livelihood programs na ipinapatupad sa loob? Nabanggit kanina ni Weng yung bote. So yung meron bang handicraft? So meron tayong ka-partner? Meron naman yung mga painting, no? Handicrafts. Pero more than that, meron rin silang educational program. May mga iba dyan, pag lumaya, nagkakaroon pa ng degree. Meron kaming agreement na sa Fatima College o Perpetual College, no? Meron kaming sa PUP. Hopefully magkakaroon na rin kami sa UP, University of the Philippines, Open University naman. Anong kurso, sir? Depende sa requirement ng alam mo naman, pag Open University, lahat ng kurso available eh. So we hope to train yung ating mga PDLs in the line of aqua and agri. Kasi yan ang mapapakinabangan nila pagbalik nila sa mga probinsya nila. Sir, ano naman po itong nilagdaang kasunduan last year na Unified Aftercare Referral and Monitoring System? Iyan po yung parang part na rin po yan ng reintegration program. Sa paglumaya sila, may umaalalay, gumagabay na ang mga ahensya, especially DOH, yung health nila, and then TESDA for their skills training, and then of course DSWD, pangtawid ayuda, ganon. And then of course CHED, kung gusto pa nila mag-aral. So lahat po ng government open to assist our PDLs in whatever endeavors they want to have after they are released. Wala bang bumabalik sa dati nilang nagawa, or
Baka ma-recruit ng mga sindikato, yung ganon. Meron naman, kaya lang nahuhuli rin. So, kaya ngayon ang inaagapan natin. Pero very limited yan. Very limited. Kasi kung minsan mas nauuna silang ma-recruit ng mga dating mga masasamang naging kaibigan nila. But we encourage them. Hindi sila uubra sa batas, no? They will, lalo na ngayon na malakas naman ang ating police at saka other government agencies na naka-focus sa safety and security of the citizenry. Kanina nabanggit niyo, sir, na bawat PDL meron ng prison record. Nabanggit ni Yusek Vasquez nung guest natin siya na ang dami kasing nag-overstay na dapat na palaya na sa mga penal farm, penal system. Pero hindi kasi mahanap yung record. So, in terms of digitalizing yung ating sistema po, kamusta po yung efforts na? Lahat na po ng ating PDL may prison records. Ang tawag nila karpeta. So, yun. Anytime na kailangan mong ikunin yung records, na nakikita. And then yung sinasabi natin na dapat pala malaya na, matagal na. Kasi nga, ngayon pa lang na-implement ulit yung GCTA. For the longest time, yung mga heinous crime offenders, hindi sila binigyan ng good conduct. Pero nga, because we are really a compassionate society, even heinous crime offenders, yung mga malalaking krimen na nakagawa, nabibigyan ng pagkakataon. Yun ang sinasabi na everybody has a second chance to go back to society. Sir, sa ibang usapin naman, nasa na po itong pag-aaral tungkol dun sa paglulunsad ng Philippine Corrections Academy? Ito po ba yung mga magiging jail officer? Tsaka, kumusta po ba yung ratio ng preso or ng PDL tsaka jail officer? Yes, opo. Kailangan po natin yan kasi we need a school of integrity and discipline. Kasi yun ang very important, no, sa paghawak ng mga PDL. It's either they corrupt the PDL or the PDLs corrupt them, no, or both of them corrupt each other. So kailangan yung integrity ng mga tao. Kasi alam niyo, nung pagdating ko dyan, hindi lang problema yung PDL. Ang problema yung culture na na-develop over time. Because of that congestion, no, everybody just found a way. If you cannot change it, just join it or be part of it. Naging kultura naman negatibo. No, so we are doing away with that. The only way is, sabi nga ng isang congressman, paano? Okay kung nandiyan ka. Paano natin masisigurado na matino yung next succeeding leadership? That's the only way. We have to have an academy of integrity and discipline. Kaya pinupush po namin yan. Hopefully, yung aming mga properties na pwede namin gawa ng academy will be made available. Pero yung tanong ko lang, sir, follow up ko lang, yung ratio ngayon ng PDL at saka jail Ang ratio officer. kasi 1:25 eh. Ang ideal 1:7. Pero yung na-realize naman ng DBM na kailangan talaga na magdagdag ng tao. So every year, binibigyan nila kami ng tao na additional 1,000. So tuloy-tuloy naman yon and we are coping up. Dumako naman tayo, sir, sa Correctional Institute for Women. So ano po yung naging priorities o kung merong pagbabago noong 2024? Yung Correctional Institute for Women, yung CIW, isasara rin natin yan sa Mandaluyong kasi congested din sila. Lilipat rin natin sila sa Palawan. So, of course, meron din kaming CIW sa Davao na meron din kami about mga 1,000 doon. Kasi kukunti lang naman ito mga women, mga 3,000 plus. So, we will close down yung Mandaluyong and then they will be transferred to Palawan para lalong makagalaw sila,
congested na rin kasi doon sa Mandaluyong eh. Pero hindi ba, sir, doon papasok na naman yung problema na malayo yung Palawan, yung mga nandito sa norte, kailangan pang pumunta ng Palawan para dalawin yung kanilang kamag-anak. Yeah, kasama na yan sa plano namin. Sa modernization namin, we are procuring a ship and also airplane. Kasi nga, yung aming properties outside Metro Manila are also good for investments, no? Kaya rin kami napabayaan for the longest time. Kasi we are not giving back something to society eh. Panay gastos lang eh. Ang per capita ng isang PDL per year is 120,000-130,000. And then after that, wala nang naibabalik. So in order to address that, yung aming mga properties, which is about 47,000, gagawin namin productive. So we will be able to bring back something, or give back something to the government. Ngayon, meron kaming we give back something to the government. Yung sa Davao namin, we have a property about 5,000 hectares, which is leased to a banana plantation. And then we earn, and also the mga PDL, they earn something from it. So yung pag-transport o pagbisita, naging nailipat namin sila sa protective areas, they will have money to support the pagbisita ng mga mga relatives nila, kasi they will earn money, and then they can save money to let their relatives visit them. Nabanggit niyo, sir, na meron kayong 5 years to implement yung mga gusto nyong maisakatuparan to rectify and improve yung, kumbaga, 50 years na nasabi nyong napabayaan yung sistema. So sa tingin nyo, assessment nyo po overall nung 2024, yung efforts na gusto nyong ipatupad, on track naman kayo, di lamang sa decongestion, sa improvement or digitalization ng records, and so on and so forth? I think we are on track because mukhang nakita naman ng gobyerno that there's really an honest to goodness endeavor on the part of this administration or the leadership now in Bucor to really turn around the problem. Kasi pag hindi natin gawa ito within 5 years, baka makalimutan na naman. So what we want to make sure na we will be an income generating institution, no? So that's why yung mga future plans namin, which will be coming in, just about to come in, will support our sustainability and our future plans. All right. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang iba pang programa at serbisyo ng Bureau of Corrections ngayong 2025. Kasama pa rin si Director General Gregorio Catapang Jr. Manatiling nakatutok, magbabalik pa rin ang Bagong Pilipinas ngayon. COMELEC, Usapang Halalan 2025. Malapit na. Dito lang sa BTV. Susunod sa Schoolmates. Tsaka naka-jeans ka pa. Oo, batang-bata talaga. Okay lang yun, naka-varsity jacket ako. May mini reunion ang ating mga Schoolmates alumni. Panoorin ang masayang kwentuhan kasama ang dati nating barkada na sila Jules Kiang at Gab Bayan. Very opinionated ako, lalo na nung mas kabataan ako. Alam niyo yan. Yun yung strength ng show. Yeah. Talagang natap yung iba't ibang diversity mismo. Masasabi natin na kapag schoolmates host ka, ito yung OG influencers. Boses pa rin ng kabataang Pilipino. Yeah. Lalo ngayon na nakakabingi, nakakarindi ang age of information. Yeah. It's Schoolmates, now on its 10th year of giving voice to the Filipino youth. Maging isang host nitong show na to talaga, it's an honor. And a responsibility. Rinig mo yun? Direct. Tuwing Huwebes na gabi, dito lang sa PTV. Mabuhay! Uy, malapit na eleksyon. Nakapili ka na ba ng kandidato? Kung hindi pa, tara,
Kilatisin natin ang mga kandidato ng 2025 elections. Busisiin natin ang kanilang mga plataforma, background, track record, at alamin kung sino sa kanila ang talagang tutupad sa pangako at kung sino ang nagpapaikot lamang ng ating ulo. Know your candidate. Malapit na. Abangan dito sa PTV. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, kasama pa rin si Director General Gregorio Catapang Jr. General, ano po yung aasahan ng bansa sa patuloy na decongestion efforts ng inyong kagawaran para sa taong ito, bukod po dun sa mga nabanggitan ninyo kanina? So this year, in-expect namin na makapag-transfer ng mga 5,000 to 7,000 na PDLs outside Metro Manila. And this year, pwede rin namin hopefully makuha na yung mga titles na sinasabi ko sa inyo, North of Metro Manila, South of Metro Manila. Para sa 2026, makapagsimula na rin kami mag-construct and then mailipat na. No? Tuloy-tuloy na po ito. Meron na kaming headway and we're so excited to really turn around Bucor before the 2028. Nabanggit nyo kanina, sir, 2024, 8,000 yung napalaya na PDL. Tapos December, mga 1,000. January, nasa 500. Ano sa tingin nyo yung dapat na maging rate nyo ng pagpapalaya per month this year? Hopefully, with the GCTA now, mga 700 to 1,000 every month ang mapapalaya natin. Pero ang problema naman is, magpapalaya ka ng 700 to 1,000, ang papasok naman na makukulong sa akin, 1,000 to 2,000. Kaya talagang you have to put up the facilities na pag-iwanan. Just to maabot mo na yung 55,000 capacity. Siguro hopefully pag 55,000 na lang, ma-maintain na natin yun. Hindi na tayo magdadagdag na mga makukulong. Kasi under the program ng DOJ, sinabihan din yung mga magpapile ng kaso, siguraduhin nyo naman yung kaso mananalo. Kung hindi naman mananalo ng kaso, sasabihin nyo lang prima facie evidence, huwag nyo na ituloy. Kawawa yung tao. At the end of the day, nakulong ng 10 taon, yung pala, 5 years lang pala yung kaso niya. So, nung paglaya niya, nasobrahan pa yung pagkakulong niya. So, yun po, pinipigilan din po ang pagpasok ng mga makukulong sa tamang paraan na sinisigurado na hindi naman nakabingbin yung kaso nila. Kasi nung nag-seminar kami, pinatawag kami ng CHR, binigyan kami ng background. Ano bang estado ng mga preso? Ano mga reklamo nila? Ang number 1 na reklamo nila is ang bagal po ng usad ng kaso namin. Of course, bukod pa dun sa mahirap ang estado namin dito, kulang ng facilities, congested kami. Pero ang pinaka-importante sa kanila, yung matapos kaagad yung kaso. Kasi nga, ang feeling nila, hindi naman kami dito, we are innocent. So, at the end of the day, nakulong ka ng 5 years, tapos yung pala, innocent ka naman. Di ba? Masyadong masakit sa kalooban ng tao. So, yun po, hopefully, pag na-establish na rin yung, huwag kayong mag-file ng kaso kung hindi naman talaga mananalo. And then, of course, mapabilis din namin yung pagpapalaya sa kanila through GCTA. And then, pag ilalaya naman sila, nakapag-prepare na rin sila to regain back to society. Yun po ang buuan na reformation program na gusto ng ating gobyerno na ang gusto talaga ng gobyerno natin is a compassionate justice. Pero sir, yung sa nabanggit ninyo, yung mabagal, meron pa po ba sa inyo yung tapos na yung kaso pero nagkakaroon lang ng problema doon sa pag-release nila? Kasi di ba may mga naka-interview ako dati na ganyan na tapos na yung kaso, umatras yung complainant, pero hindi sila nakalabas agad dahil yung release papers naman po ang problema. Kasi po, kung minsan pag nakasuhan sila, na-convict sila doon sa isang kaso, may mga 2-3 kaso pa na hindi natapos. So pag i-release na namin, meron pa pala itong pending case sa na hindi pa rin natapos. So, kaya kailangan talaga matapos. Kaya nadidelay yung kanilang release.
So sir, ano naman po yung tututukan ng Bucor sa New Bilibid Prison ngayong taon at saka kasi kamakailan nagkaroon ng adjustment sa visitation schedule dito. So ano po yung update dito bukod po dun sa mga idalaw? Yung visitation naman, tuloy-tuloy naman po. Meron pa nga conjugal visit inalaw na namin sa mga lalaki. Sa mga babae, hindi pwede conjugal. Baka kasi 3,000 sila. Pag inalaw natin conjugal visit, sabay-sabay sila mabuntis. Magkakaproblema po tayo sa sa pag-aalaga ng mga bata. So, and then meron pa rin kaming family visit. No? Lahat po yan na ginagawa natin ng paraan para sa ganun maibsan yung kalungkutan nila, hindi sila mawalan ng pag-asa. And then, of course, part of the reformation program. Sir, habang hindi pa po na itatayo yung mga bagong penal farm, penal system, kamusta naman po yung sitwasyon sa 6 pang national prisons at ano po yung priority for them this year? Yung katulad sa Palawan, binabalik namin yung Barrio Libertad. No? Pag malapit na silang lumaya, sa kubo na lang sila titira, hindi na sila ikukulong. Together with kasama ng mga ibang PDL, parang nakakibot sila. Pagising nila, diretso na sila sa plantation nila, nagtatanim sila and or other activities. Parang in preparation for their release para maka-assimilate sila sa lipunan, kumbaga. So sir, ngayong taon, ano naman po yung mga pagsisikap para sa maximum security ng PDL sa loob ng PITAN? Paano po tinitiyak ang kanilang kaligtasan sa loob mismo nitong PITAN? Dahil, di ba, dati nagkakaroon ng mga gang war, ganyan. Tsaka, meron pa po bang mga high profile ngayon na may sariling mga security doon sa loob ng kulungan? Yung nga po, kung pinag-usapan natin yung New Bilibid Prison, so hopefully yung maximum security compound, mabawasan pa natin ang crowding. No, as of now, na lang sila mga 15,000 na lang. Dati 25,000 sila dyan So, and then of course, nililipat na natin sila. Kasi yung tinitingnan namin, yung mga hindi naman dinadalaw, doon na natin dalhin sa Palawan para magkaroon sila ng livelihood. No? Maluwag. Kadalasan nga po dyan, ang kwento is yung mga lalaya na sa Palawan, nag-a-apply na sa amin na, sir, baka pwedeng gawin na lang akong keeper o kasambahay o kung ano man ang nyo na pwedeng ibigay sa amin. No? Ayaw na nilang umalis. And then we have great plans sa Palawan. It's now, ang gusto kasi namin mangyari from mega prison into mega PESA areas, no? 27,000 hectares yung Palawan, no? We want it to be a PESA zone, no? It's 3 times bigger than New Clark City. Yung New Clark City is just 9,000 hectares, pero malaki na 'yon, ano? Ito sa amin 27,000 and we're creating a new city, a new area for development kasi it's very fertile, kailangan niya ng ma-develop, no? We're putting up a new airport and a new shipment port, no? To make it more productive. Yan, sir, yung Iwahig Megazone Development po. So, sige po, nabanggit nyo may airport, may port. Ano pa po yung ibang elements nito? Kasi nakita ko yung presentation kanina, may 3 zones. So, ano po yung lalamanin nito? Yung itong zones na to, they will be a development area. Yung zone 1 will be residential, commercial, and institutional space, no? Will provide for a new Palawan city, no? Hopefully a new city will be created in Palawan. And then of course yung second zone 2 will be the export processing zone with an airport.
meron kaming kinikreate din na Aeropolis, a city within an airport na ilalagay. And then of course, yung location, yung third zone naman, doon naman namin ilalagay yung mga integrated farming, integrated aquaculture, no, for food security. Paano po makakakontribute yung mga PDL dyan sa nabanggit niyo yung aquaculture? Sila po yung magiging initial employees nito. So, hopefully, if this push through, marami tayong masusuportahan dito. It will become a food production center for food security. It will be we will not only put up farmlands but a post-harvest. No? Yung lahat ng mapuproduce namin dito will be brought to Metro Manila for food. And then meron din kami sa property sa Romblon o sa Mindoro na 9,000 hectares. We will also develop it as a agri and aqua facility, and then of course cattle. So lahat yan na nakatiwangwang na lupa natin, we will make them productive. So sir, sa Palawan din po gagawin yung yung Bucor, yung ASEAN Regional Correctional Conference sa February. Yes. So ano po ba yung kahalagahan nito, tsaka ano po ba yung objectives nito? Itong ngayon pa lang ito tinatatag, yung ASEAN Regional Correctional Conference. It will be a conference among ASEAN countries who have their own correctional facilities. No? So, it will include about 10 countries, yung Singapore, Malaysia, yung mga... And then, we will discuss on how to strengthen our collaboration with each other and exchange mga good practices. No? So tuloy-tuloy na itong it will happen sa February 14 to 17 sa Palawan. And we will showcase yung ating way of addressing congestion. Papakita natin doon sa kanila na this is a prison without walls. So hindi nakakulong ang preso. Sa kanila kasi talagang nakabartolina. So we'll show them that this is the way, one of the ways to really improve or rehabilitate the PDLs and bring them back to society. All right. Maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi ninyo, Director General Gregorio Catapang Jr. Sa gitna ng iba't ibang inisyatibo ng Bureau of Corrections sa pagbibigay halaga at kalinga sa persons deprived of liberty sa bansa, ang aming tanong dito sa ating segment na Mission to Accomplish. General, ano po yung target nyo na maisakatuparan? Ang dami po nyong nilatag na gusto nyong gawin, pero if you have one thing na gusto nyong ma-accomplish, ano po ito? Ang pinaka-end goal namin dito is to make Bucor relevant. No? We are relevant in the society, hindi kami pampabigat sa society. And in terms of sa PDL, the PDLs need to be relevant even if they are in our care. And then second, Bucor as an institution needs to be sustainable. So that's why we are going into economic activities to raise funds for Bucor, and at the same time provide food security for the country. And then we want to win back the respect of the people, not only to our PDLs but to Bucor. No? So a respected, a sustainable, and a relevant Bucor in the 21st century. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Director General Gregorio Catapang Jr., ang hepe ng Bureau of Corrections. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Sama-sama ulit tayo bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.